Walong lihim ng charismatic na lalaki at paano mo ito magagamit para mahatak ang lahat ng mata nang hindi ka nagpapapansin. Paano kung sabihin ko sa'yo na sa bawat lugar na pinupuntahan mo, may isang lalaki na hindi mo agad napapansin dahil sa gupit niya o suot niya, pero may kung anong lakas sa presensya niya na hindi mo kayang balewalain. Tahimik lang siya, hindi nagyayabang, pero parang may magnet siya. Lahat ng tao kusa siyang pinapansin. At mas matindi, ang mga babae parang naa-attract kahit hindi niya sinasadya. Hindi siya artista, hindi siya influencer, pero may kakaibang dating. Ang tawag natin dyan, charisma. Pero hindi ito basta charm lang. Hindi ito pamporma. Ito'y lakas na tahimik, pero totoo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 8 lihim ng mga charismatic na lalaki. At paano mo rin ito magagamit para hindi lang humatak ng atensyon, kundi ng respeto, tiwala at inspirasyon. At ang pinakamahalaga, idadaan natin ito sa lente ng Stoic philosophy, isang sinaunang katuruan tungkol sa paninindigan, emosyonal na kontrol at dignidad. Number 1. Hindi sila desperado magpa-impress. Ang unang lihim, ang charismatic na lalaki, hindi kailanman nagpupumilit para mapansin. Hindi siya nagpapakita ng bagong sapatos. Hindi niya kailangan i-post ang sweldo niya. Hindi siya yung tipong laging may papatunayan. Alam niya kung sino siya. At dahil alam niya ito, hindi niya kailangang ipaalam pa sa iba. Sa Stoicism, tinatawag itong freedom from attachment. Yung hindi mo ikinakabit ang halaga mo sa tingin ng iba. Ang lalaking hindi desperado ay siyang pinakakanais-nais. Number 2. Marunong siyang makinig. Karamihan sa atin, kapag may kausap, iniisip agad kung ano ang isasagot. Pero ang charismatic na lalaki, tahimik siya. Hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil gusto muna niyang unawain. Nakikinig siya hindi para mag-reply, kundi para makaramdam. Kapag kausap mo siya, parang ikaw lang ang tao sa mundo. Ito ang tinatawag sa Stoicism na present moment awareness. At ito rin ang kulang sa mundo ngayon. Ang dami ng marunong magsalita, pero kakaunti na lang ang marunong makinig. Number 3. May control siya sa emosyon. Naranasan mo na ba makakita ng lalaking kaunting puna lang, sumasama agad ang loob? Konting biro lang, napipikon? Konting sablay, nagwawala. Ang mga lalaki na madaling matalo ng emosyon ay parang barkong walang timon. Pero ang charismatic na lalaki, kahit ininsultos, kalmado. Kahit tensyonado ang paligid, steady. Hindi siya robot, may damdamin siya. Pero hindi siya alipin ng emosyon niya. Ang Stoic ay nagtuturo ng self-mastery. At sa mga babae, walang mas kaakit-akit pa sa lalaking alam ang kanyang galit. Pero pinipili pa ring manatiling mabuti. Number 4. Hindi sila takot sa katahimikan. Napapansin mo ba yung ibang lalaki? Pag natahimik ang usapan, nagpapanik, nagjo-joke ng hindi nakakatawa, biglang nagsasalita ng kung ano-ano dahil hindi nila matiis ang katahimikan. Pero ang tunay na charismatic na lalaki, tahimik pero matatag. Hindi siya nagmamadaling punuin ang silence. Kasi alam niya, silence is power. Sabi nga ng Stoics, kung wala kang sasabihing mas makabuluhan kaysa sa katahimikan, manahimik ka. At iyon mismo ang ginagawa niya. Number 5. May direksyon siya sa buhay. Ang babaeng hinahangaan ka lang, mawawala yan kapag nawalan ka ng direksyon. Pero ang babaeng nai-inspire sa'yo, yan ang mananatili. Ang mga charismatic na lalaki, hindi naghahanap ng babae para mapuno ang buhay nila. May direksyon na sila, may pangarap, may misyon. Hindi sila yung lalaking available 24/7 kasi abala sila sa purpose nila. Sa Stoicism, ang tawag dito ay living with virtue and purpose. Mas mataas sa sarap, mas malalim kaysa sa kilig. Ito ang lalaking hinahangaan hindi lang ng babae, kundi pati ng ibang lalaki. Number 6. Marunong siyang magdala ng sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging gwapo. Ito ay tungkol sa kung paano ka humakbang, humawak ng baso, magsalita, tumingin, tumahimik. Tindig pa lang, may sinasabi na. Hindi ito arte. Ito ay bunga ng pagkilala sa sarili. Sa psychology, tinatawag itong power posing. Sa Stoicism, ito ay dignity in motion. Kaya kung gusto mong maging mas charismatic, simulan mo sa katawan mo. Hindi sa pagpa-cute, kundi sa pagdadala ng respeto sa sarili mo. Number 7. Hindi sila takot sa rejection. Alam mo ang isa sa pinaka-attractive na ugali? Yung lalaking hindi natitinag sa hindi. Yung hindi nanginginig sa ideya ng pagtanggi. Ang lalaking may tunay na karisma, hindi siya nagmakaawa para sa chance. Dahil alam niya kung hindi ka interesado, maraming iba pa. At higit sa lahat, mahalaga siya kahit pa walang pumili sa kanya. Sa Stoicism, ang tawag dito ay detachment from outcomes.
Ang hindi pagkapit sa resulta, ang tunay na nagbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan. Number 8. May kakayahan siyang pasayahin ang iba. At sa huli, ang lalaking hinahangaan ay yung tipong hindi lang makisig, kundi kaya ring magpaagaan ng loob. Hindi mo kailangang maging clown. Hindi mo kailangang magpatawa palagi. Pero kung kaya mong gawing mas magaan ang paligid mo, ikaw ang klaseng tao na hahanapin ulit ng iba. Sa Stoic philosophy, ang tunay na lalaki ay hindi lang nakatuon sa sarili, kundi marunong mag-angat ng kapwa. Ngayon, tanungin mo sarili mo, alin sa 8 ito ang kaya mong simulan? Hindi kailangan sabay-sabay. Magsimula ka sa isa. Baka ito yung kontrol ng emosyon. O baka ito yung kumpiyansa sa gitna ng katahimikan. O baka ito yung pagkuha ng direksyon sa buhay. Ano man yon, ang mahalaga, kumilos ka. Hindi bukas, hindi kapag ready ka na, kundi ngayon, dahil ang tunay na karisma, hindi yan instant, hindi yan inborn. Ito'y disiplina, ito'y pagsasanay, ito'y lakas na tahimik, pero hindi mapigilan. At sa oras na maisabuhay mo ito, hindi lang babae ang mahahatak mo, kundi respeto, tiwala at tunay na paghanga mula sa mga taong may mata, puso at lalim. Maging lalaki na hindi lang kaakit-akit, maging lalaki na may halaga.